Hanggang 47 degrees Celsius ang heat index o damang init sa ilang lugar sa bansa bukas. At sa gitna ng matinding init, nauuso ang iba't ibang pampalamig. Pero may payo po ang mga doktor ukol sa matatamis na inumin. Saksi, si Dano Tingkungko. Patok ngayon ang fruit stand na ito sa Santa Barbara, Pangasinan, hindi lang dahil sa ibinebenta nila mga prutas, kundi dahil sa pampalamig na pakwan juice. Nakita ko, napahinto ako kasi na-curious ako eh. Sabi ko parang kakaiba yung kakaiba yung, kaya bumalik ako eh. Sarap. Umabot daw sa mahigit 100 cups ng pakwan juice na puno ng pakwan chunks ang kanilang naibebenta kada araw. Pag sinabi nila, tita, bigyan mo kami ng pwede magpa-refill. Opo. Pero paalala ng isang doktor, go for no sugar options. And then, pwede din naman tayo yung mga fresh fruit juices kung hindi talaga maiwasan, kung gusto ng medyo may lasa. O pwede naman, pero iwasan yung sobrang matatamis. Nauna na rin nagbabala ang Department of Health tungkol sa epekto sa kalusugan ng matinding init. Pinag-iingat din ang mga nagtatrabaho na nasa labas at nakabilad sa init ng kalsada. Medyo nakakayanan pa kunti. Ngayon, sobrang init. Nasilo kami sa mga puno. Wala pang pumasok na booking. Hanap muna ng lilim para makapagpahinga. Tubig po talaga para po maiwasan po yung dehydrate. Saka po meron din po kaming heat wave break time. 11 ng umaga hanggang alas 12 po. Umiwas muna sa mainit, lalo na pag oras ng dati sinasabi namin 10, no? Medyo inagahan namin ng konti. Ginawa namin 9 o'clock hanggang 4 o'clock. Meron din tayong sinasabi na hydration station. Dapat meron tayong pinaghahandaan na malinis na tubig para sa ating publiko na pwedeng makiinom. Kasi importante dito yung 7 to 8 glasses of water minimum. Bukas, base sa datos ng Pag-asa, inaasahan papalo sa danger category ang heat index o damang init sa ilang lugar. 47 degrees Celsius sa Dagupan at 43 degrees Celsius sa San Ildefonso, Bulacan. Sa Metro Manila, nasa 39 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Naiya sa Pasay, 38 degrees Celsius naman sa Science Garden, Quezon City. Hindi biro sa kalusugan kapag pumalo sa 42 degrees Celsius pataas ang temperatura. Pwede itong humantong sa heat cramps at heat exhaustion, heat stroke kung magtuloy-tuloy ang pagbibilad sa initan. Ayon sa Pag-asa, dahil sa climate change at kondisyon sa mga nakaraang taon, hindi malayong mas magiging madalas na pumalo sa danger category ang heat index sa maraming lugar sa bansa. It really depends on which part of the country you are. Pero dito sa NCR, it's not supposed to be ganun kadalas na mainit. Because yung mga nakaraang taon kasi, maybe because of the influence of the El Nino, kaya napapadalas din yung warm condition. Para sa GMA Integrated News, ako si Dano Tingkungko, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.